Good day mga bro, magandang araw sa inyo. Nandito na tayo sa kalsada sa Quezon Ave at ngayon approaching tayo sa isa sa pinakamalaking rotonda dito sa Pilipinas at dadaan tayo ngayon sa Commonwealth Avenue dito sa Quezon City para tignan ang sitwasyon ng kamakailan lang na ipinatupad na NCAP sa maraming lugar dito sa Quezon City at sa Manila. Oo nga pala mga bro, gamit ko ngayon yung isang motor namin. Yung motor ni Papa na Yamaha YBR at 125cc to mga bro. Customized color na to kasi dating pan-deliver to sa isang fast food chain na pinagtatrabahuhan ni Papa. And ayan, papasok na tayo ng Commonwealth. Uy, ang ganda ng motor ni Kuya oh. Kulay purple. And ayan, kung mapapansin nyo, may motorcycle lane na nainilaan para sa atin. Usually, nasa inner lane siya, may asul na guhit o minsan nakapin sa kalsada mismo. Doon tayo dapat dumaan mga kapwa rider para iwas disgrasya at mas maayos ang dali ng trapiko. And nare-regroup nga pala tong daan dito kaya doble ingat tayo. Huwag natin pipigain ng matigas ang preno para hindi tayo dumulas or mag-cause ng any accident. Alam ko naman minsan parang nakakatukso talagang sumingit o lumipat ng lane, lalo na kapag mabagal yung nasa harap. Pero tandaan natin, mas safe pa rin kung nasa tamang lane tayo. Hindi lang para iwas huli, kundi para rin sa ating kaligtasan. Ngayon mga bro, usapang NCAP naman tayo. At oo mga bro, meron na rin yan dito sa Commonwealth. No contact apprehension policy. Ang ibig sabihin nito, hindi mo na kailangan mahuli ng enforcer sa mismong kalsada para magka-violation. And bakit? Kasi may mga CCTV camera na nakaabang, ready mag-record ng kahit anong violation mo sa batas trapiko. At pag lumagpas ka sa motorcycle lane, beating the red light or overspeeding, boom, huli ka agad. At ang catch pa, hindi mo agad malalaman. Kasi minsan malalaman mo na lang na may ticket ka na pala sa LTO o may notice ka na sa bahay nyo. So mga bro, ingat talaga tayo lalo na sa area na to. Hindi lang dahil sa NCAP, kundi kasi marami na na-aksidente dito. Kaya nga, may lane na, may camera pa. Para sa disiplina nating lahat. And isa pang paalala mga bro, kung may nakakasabay kang pasaway na rider na palipat-lipat ng lane, alanganing mag-overtake o basta na lang sumisingit kahit alanganin. Huwag mo nang gayahin yun, alam ko naman minsan nakaka-bad trip pero huwag na lang natin patulan. Hindi worth it ang magka-violation o mas malala pa, madisgrasya dahil lang sa padalos-dalos na desisyon. Tandaan natin mga bro, sa dulo ng biyahe natin gusto pa rin nating makauwi ng buo, ligtas at walang abala. Kaya kung pwede lang maging defensive rider tayo palagi, mas alerto, mas maingat at mas disiplinado. At kung bago ka pa lang sa Commonwealth, payo ko lang sa'yo bro, obserbahan mo muna yung flow ng traffic. Tignan mo kung saan mostly dumadaan ng mga kapwa rider at kung may mga signage na motorcycle lane. Minsan may pagbabago sa markings o policy depende sa araw o special operations ng LGU. Lagi tayo mag-iingat at huwag tayo tatabi sa ganyang kalalaking truck kasi bigla-bigla pumipreno yan, baka madali pa tayo. Anyway mga bro, habang nasa ride pala tayo ngayon, i-enjoy lang natin ng biyahe. Pero chill ride lang dapat. Tandaan natin lahat ng mga simpleng paalala na ito. Gamitin ang motorcycle lane, iwas trapiko, iwas gulo, at sumunod sa batas trapiko para iwas din sa NCAP. At higit sa lahat, ride safe palagi. Huwag natin sayangin ang buhay natin sa isang maling liko o biglang singit. So, ayan mga bro, hanggang dito na lang muna ang kwentuhan natin ngayong araw. Salamat sa pagsabay sa ride. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to like, comment, share, and follow mo na rin yung mga biyahe ko. And maging aware lagi tayo sa kalsada. Hanggang sa susunod na biyahe, stay safe, stay alert, ride smart, kita-kits sa kalsada mga bro. Bye-bye!